Balita sa ibayong dagat, WikiLeaks founder Julian Assange nagbigay ng Christmas address sa kanyang mga taga-suporta. At sa Amerika, mga aso nagsilbing taga-ilaw sa mga naulilang pamilya ng mga biktima sa Newtown Massacre. Para sa detalye, narito ang balita ni Edwin Eusebio. Sa kauna-unang pagkakataon, lumabas sa balkonahan ng Ecuador Embassy sa London si WikiLeaks founder Julian Assange. Ito'y para harapin ang kanyang mga tiga-suporta at sabihin ang kanyang Christmas message sa mga ito. Si Assange ay may 6 na buwan na nagpapakupkup sa Ecuador Embassy sa London. Ito ay habang nahaharap siya sa reklamong sexual assault. Sinabi ni Assange na nagpasya siyang manatili sa Embahada ng Ecuador sa London habang may banta pa rin sa kanya mga otoridad ng Estados Unidos. Kaugnay ito ng ginawang sa kanyang website. Ang mga ito ay tahasang may epekto umano sa relasyon ng lahat ng mga bansa. Sinabi ni Assange na kailanman ay hindi siya naduwag sa mga banta sa kanya. Ipinahiwatig pa nito ang pagkandidato bilang senador ng Australia sa susunod na taon. Samantala, kakaibang mga moral supporters ang tumutulong ngayon sa mga nangungulilang pamilya ng mga biktima sa Connecticut Massacre. Ito ay ang mga aso. Sa pamamagitan ng kanilang paglalambing at pagdila, nagbibigay ito ng kakaibang pakiramdam ng pakikiramay sa mga nangungulila. Sa memorial ng mga biktima ng pamamaril sa Newtown, ang mga Golden Retrievers na ito ang silang nanguna sa mga local volunteers. Nagpamana sila ng canine care sa mga matatanda at maging mga bata na nagdaramdam pa rin dulot ng trahedya. Ang mga aso ito ay sinalay sa pagbibigay ng tulong at magpasaya sa mga taong dumaranas ng trauma o karamdaman. Ang iba naman sa mga ito ay tumutulong na umakay sa mga matatanda. At habang dumarami mga volunteers na may kasamang mga aso, maging ang mga pulis ay makikitang nakikipaglaro na sa itinuturing na man's best friend. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.